Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos, at ang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan, sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Propeta Mikas ay nabubuhay ng mga 700 taon bago dumating si Jesus. Siya ay contemporary ni na Propeta Isaías, Propeta Amos at Propeta Osias. Si Propeta Mikas ay nagpapahayag sa mga kanayunan sa kaharian ng Huda. Ang kanyang pahayag ngayon ay tungkol sa Bethlehem Ephrata. 2 pangyayari ang naalaala natin sa bayang ito noong panahon ni Mikas. Doon inilibing si Raquel, ang minamahal na asawa ni Jacob at ina ni Jose at ni Benjamin. Ito rin ay ang bayan ng pamilya ni David. Maliit lang ang bayan ng Bethlehem. Hindi ito pinapansin. Ang Bethlehem ay nasa teritoryo ng tribu ng Huda. Pero dahil sa ito ay ang bayan ni Haring David, at mula kay David manggagaling ang pinakahari na maghahari magpakailanman, ang Bethlehem tuloy ay naging mahalaga. Pagdating ng haring yon, ang inaantay ng lahat, siya ay ang Mesiyas. Pamamahalaan niya ang bayan ng Diyos sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kanyang Israel ay mamumuhay ng ligtas. Ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Ang paghahari niya ay magdadala ng kapayapaan. Natupad ng bahagya ang propesiyang ito nung isinilang ang sanggol na tatawaging Jesus sa isang sabsaban sa bayang iyon. Masasabi natin natupad ng bahagya kasi hindi pa nagiging ganap ang paghahari niya. Magiging ganap ito pagdating muli ni Jesus. Dadalhin na niya ang kapayapaan na ating inaasam-asam. Bago dumating ang COVID-19, at bago dumating ang matinding digmaan sa Gaza, taon-taon may malaking pagdiriwang sa Bethlehem tuwing December 25. Maraming mga tao'y pumupunta sa simbahan doon upang sariwain ang pag-asa ng pagdating ng hari na magdadala ng kapayapaan. Mas lalong kailangan natin ang kapayapaang ito dahil sa matinding digmaan sa Gaza at sa buong Israel.
Kahit na ganoong katindi ngayon ang digmaan, nakakasigurado tayo na darating ang kapayapaan. Paalabin natin ang pag-asang ito ngayon uli sa Pasko. Ito na ang huling linggo ng Adbyento bago magpasko. Maghari ka sa amin, O Kristo Jesus. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan na pangako ng iyong pagdating. Ang munting bayan ng Bethlehem ay palagi nagpapaalaala sa amin ng biyayang ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.